pag-usapan na lang natin dyan sa ating mga ka-practical, no, at mga ka-brother, yung mga reason kung bakit ako lumabas ng seminary. Okay, so kung ikaw ay aspiring to be a seminarian, or ikaw ay may plano na pumasok ng seminary talaga at gusto magpare, well, that's your calling, po. I was 16, no, when I entered the seminary. It was a college seminary in Baguio City. So yeah, masaya sa seminary because ang gusto ko sa seminary is yung schedule, no, wherein you have the time to play, time to eat, time to sleep. Sa sleep talaga hindi kayo deprived sa seminary because you have your siesta, no? Saan ka pa ba noon, no? Nag-aaral ka na sa hapon, meron talaga kayong siesta, no? Mga 1 oras yan. Tapos you have your prayer time. Talagang yung approach pag ikaw ay nasa seminary, holistic yan, ano? So talagang minomold ka, no, as a human being, preparing you to be a religious or to be a priest, ano, someday. But despite all of those, bakit kaya ako lumabas? Masamang tao na ba ako? Pero ang maganda kasi guys sa seminary, no, mga ka-practical, tuturuan ka maging mature when it comes to yourself, ano. Kasi I stayed in the seminary for 6 years, no. After graduation from college, 2010, I decided to went out. Ako'y lumabas muna para mag-work, no, because I have to, look, sabi nga nila, you have to look for yourself. Okay, so ginawa ko yun. And after 1 year, bumalik ulit ako ng seminary. There, I stayed for another 1.5 or almost 2 years, ano. Pero doon ko talaga sinabi sa sarili ko na, okay, I think this is enough. Hindi ko na to itutuloy, okay? Not because na hindi maganda, no, but because convinced ako sa sarili ko na yung pagiging religious at pare ay hindi para sa akin. At natulungan ako ng seminary, no? Natulungan ako ng seminary na ma-discover yun. But hindi naman nag-stop yun dun, eh. So ako, as a former seminarian, ex-men, sabi nga nila, my vocation in life right now, although I'm married, with 2 children, with a beautiful wife, is talaga maging faithful, na tao. Hindi lang doon sa mga sinasabi at saka sa pananampalataya natin, but faithful father, faithful husband sa pamilya ko, because I decided to make my own family. So dapat maging faithful ako doon kasi yun ang kumbaga sinumpaan ko na tutuparin, kasi hindi ko man tinuloy yung pagiging pare, tutuparin ko na maging faithful na asawa at padre di pamilya, Right now, I am working with the government, If you finished philosophy kasi, ako natapos ko yung philosophy. So, ang ginawa ko, for 2 years ako muna nagturo, and after that, ako ay nag-take ng civil service exam. Ako na may nakapasa. Kasi gusto ko nga mag-work sa government. May bagong opisina ng government, yung tinatawag na ARTA. So tayo po ngayon ay katuwang doon para po tulungan yung mga government agencies na maging efficient sa kanilang mga services. Ako po ay nag-iikot from Bicol, Mimaropa, Calabarzon, lahat ng mga LGUs, lahat ng mga government agencies, pinupuntahan natin yan para tulungan sila sa kanilang mga services na as much as possible mawala ang red tape sa kanilang mga opisina, hindi tangkilikin yung mga fixer, at maging transparent, So with that kind of work that I am doing right now, nasasabi ko sa sarili ko na ito pala yung plano ng Diyos sa akin, Ngayon, hindi ko lang trabaho yan, that is my vocation. But because of your formation, if you're going to be faithful with the formation, doon ka magiging mature, na itutuloy mo ba ang pagiging pare because you feel na para sa iyo yun at yun talaga ang tawag sa iyo ng Panginoon, or you have to decide to go out ng seminary at maging isang faithful, na asawa, anak, tatay, or maging single blessed, So marami kang choices to serve God, But if you are being called right now to enter the seminary, brother,
pumasok ka and let the Holy Spirit within that formation help you become a mature Catholic Christian. So yun lang mga kapraktikal. Maraming salamat. Nasabi ko yan kasi traffic tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Can you imagine? So kanina pa ako dito, no? Nasa Las Piñas area ako. Ayan, sobrang traffic kasi dito. So yun lang mga kapraktikal. Maraming salamat and thank you for listening. Of course, kung nagugustuhan nyo yung random topics ko natin, sasakyan, family. Ngayon pinag-usapan naman natin is about seminary, no? So please like and subscribe para madagdagan mo naman yung mga kaibigan natin sa YouTube. Thank you so much.